Hi guys! Chapter 3 na nga pala tayo ng book na I Love You by Martin Borrow. Sabi nila, life is a series of choices. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap piliin? Ayun ay ang kung sino ang pipiliin mo makasama habang buhay. Makapili ka lang ng maling partner ay garantisadong maling direksyon na ang pupuntahan ng buhay mo. Today, hihimayin natin ang Chapter 3 ng book na I Love You ni Martin Borrow, How to Make the Right Choices. Hindi sapat yung mahal mo lang siya ngayon. Before you say I do, you must test your potential partner into these 4 critical areas. Number 1, the personality test. Sabi sa book, look at their basic classification. Siya ba ay sanguine, masiyahin at charismatic? O baka naman choleric, goal-setter pero impatient? Melancholic na analytical pero madaling mag-brood? O phlegmatic na supportive pero takot sa confrontation? Hindi ibig sabihin nito na kailangan magkapareho kayo ng ugali. Kung magkaiba kayo, ang tanong, ito ba ay tolerable? Kaya mo bang sulsilan ang kaibahan nyo nang hindi kayo nasasakal? Pangalawa, the family background test. Huwag mong baliwalain ang family niya kasi may kasabihan na like parent, like child. Linawin natin ito. Hindi ibig sabihin na kapag galing siya sa broken family ay ire-reject mo na agad siya. Hindi kasalanan ng bata ang pagkakamali ng kanyang mga magulang. Ang totoong tinitignan natin dito ay kung napagtagumpayan ba niya yung cycle ng family niya o dala-dala pa rin niya yung sugat at toxic habits nito sa inyong relasyon. Though hindi naman ito applicable sa lahat, pero mahalaga pa rin na titignan natin ang ugali ng kanyang mga magulang dahil kadalasan doon niya nakukuha kung paano niya maimamanage ang pamilya na inyong bubuuin. Direct influence yan. Number 3, ambition, culture, and wealth. Importante rin ang pangarap sa buhay. Kung ang isa ay gustong mag-aral at umasenso, pero sa isa naman ay mas komportable siya sa idleness, ay magkakaproblema kayo. Wealth matters too. Teka, kailangan ba mayaman ang pipiliin natin? Hindi po. Ang hinahanap natin dito ay hindi ang kasalukuyang yaman, kundi ambition and work ethic o sipag at pangarap. Okay lang magsimula sa walang-wala. Ang mahalaga ay may sipag at diskarte. Pero kung kontento siya sa katamaran at ikaw ay gustong umasenso, permanenteng sakit sa ulo ang makukuha mo. True love works hard. Ang sabi sa libro, ang kasal na pure emotion lang at walang kakayahang mag-provide para sa pamilya ay walang katapusang sakit sa ulo at stress. Ika-4, the health test. Suriin mo rin ang lifestyle at health habits niya. May ka-addiction ba siya sa tobacco o alcohol o ipinagbabawal na gamot? Ang tinitignan natin dito ay hindi ang perfection o ang kawalan ng sakit. Ang totoong kaaway natin dito ay ang kapabayaan o ang destructive lifestyle. Kung ngayon pa lang ay hindi niya na pinapahalagahan ang kanyang katawan at lifestyle, paano niya ito pahahalagahan kung kayo ay magkasama na? God wants lover to enjoy good health, kaya huwag mo baliwalain ang kalusugan ng mapapangasawa mo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang spiritual life. Every marriage is under control of either Satan or God. Kung ang isa sa inyo ay tapat sa Diyos at ang isa naman ay tapat sa mundo, magiging walang katapusang labanan ang tahanan ninyo. Ginamit ng author ang kwento ni Jacob. Ang pangalang Jacob ay nangangahulugang cheat o deceiver. Niloko niya ang kapatid at ang ama niya, kaya kinailangan niyang tumakbong mag-isa sa dilim, takot at puno ng pagsisisi. Pero nung gabi na mag-isa siya sa kawalan, ay nakatagpo niya si Jesus sa isang pagbubuno. At ano ang naging panalangin ni Jacob nang mapagtanto niya na ang Diyos ang kaharap niya?
Ang sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Jacob pleaded for a new start at binigyan siya ng Diyos ng bagong pangalan, Israel, isang tagapagtagumpay. Kaya kung ang pakiramdam mo ay nagkamali ka sa mga past choices mo o galing ka sa isang wasak na pamilya, character renewal is still possible by God's grace. He can transform a deceiver to a completely new person. Ang tunay at tamang pagpipilian ay nagsisimula kapag pareho kayong lumuhod sa harapan ng Diyos at humiling ng pagbabago. Sabi nga sa libro, ang kasal na ang sentro ay si Kristo ay nagiging munting langit dito sa lupa. Kaya huwag kang magmadali. Kilalanin mo muna siyang mabuti gamit ang 4 na test na ito bago mo ibigay ang puso mo. Alin sa 4 na test na ito ang sa tingin mo ang pinakamahirap i-test sa isang tao ngayon? I-drop mo ang saloobin mo sa comment section sa baba at kung gusto mo pang matuto para sa mga susunod na kabanata, make sure to like, share, and follow this video. Stay wise! See you sa mga susunod na chapter! Bye!